itong balita na ito. Sabi dito ni General Torre, kasi madaming nagsasabi, mga bossing, na madami hong nagsasabi na, nako, si Torre ulit ang huhuli dyan. Yan yun. Nako, kaya pala si Torre ay nagbakasyon ng napakahaba kasi ito huhulihin na si Bato de la Rosa. Ngayon nakita ko doon sa balita, mga bossing, ito nagsalita na daw si Torre pero hindi ko binasa ng kabuuan nung nakita ko. Ganun ba? Nang nakita ko may sinasabi si Bato, ganun na ba sila kadesperado? Sabi. Oh, si Bato daw. Senator Ronald Bato de la Rosa on linking Metro Manila flood woes on Dolomite. Ay, Dolomite pala to. Kayo naman, pinapakaban nyo kasi si Bato eh. No? Pinapakaban nyo si Bato de la Rosa. Oh, ganun na ba sila kadesperado na ililink yung Dolomite na mga buhangin doon sa pagbaha sa Cebu? Sabi ganun na ba sila kadesperado na maghanap ng diversion? Ganun na sila kadesperado na magmukha tuloy silang engot kapag ini-insist nila yan? Hindi ito. No, yung isa. Ito, yung kay General Torre. Ito nga hindi. Tama, nandiyan na pala sa harap nyo. Former Philippine National Police Chief General Torre can't help but laugh when asked if he consider running on public office. Hindi pa pala to. Bato? Hindi, pero ready yan. Lagi si General Torre, mga bossing, lalo na po pag-arestuhan. Alive na alive ho lagi yan. Di ba? Kayo pinakaban nyo si Bato, hindi naman pala tungkol sa kanya. Doon daw po sa pagpapatakbo sa public na maging public servant si General Torre, mga kababayan. Sabi dito, tingnan natin kung sino ang mag-o-offer kay General Torre na tumakbo sa susunod na mga eleksyon. Kasi ang daming sumusuporta at ang dami pong ang daming gusto po na maging senador si General Torre, mga kababayan eh. 'Di ba? Kaya yan yung pinapanawagan. Kaya ito, ganyan. Wala akong pera. I just don't have the resources for it, sabi ni General Torre. Kung ang sagot niya doon sa mga nagpapatakbo sa kanya, Idol, saan na bago? Supot lang daw ang magtatago. Sabi ni Bato de la Rosa. Naku po, maniwala ka dyan. Panigurado yan? Hindi na makita yan. Panigurado yan, magpapatay na ng cellphone yan. Cannot be reached na yung cellphone yan. Malamang sa alamang, mga kababayan. Saglit nga, sisilip lang ako doon sa social media. Baka mamaya, merong bagong balita at maisama na natin dito. No? Ayun si Bato, nasa sa pool. No? Mukhang iiyak na naman to, sabi ni Boss Mike Cervera. Throwback, De La Rosa hindi raw natatakot na humarap sa ICC. Talagang siya yung mga balita ngayon, Kikita na naman daw si Koopman, sabi ni Boss Mike Cervera. Sabi, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi otomatikong isusuko ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi daw ni Bersamin. Di sige. Magpauto nga sila, dyan po kay Bersamin, magpauto sila doon sa mga DDS na nagsasabi na fake news. Ito pong warrant of arrest ni Bato de la Rosa para magkagulatan ulit. 'Di ba? Nasaan na kaya yung mga DDS? Yung mga DDS mga bossing, lagi po nilang sinasabi. Lagi nilang sinasabi, nako si Mark Ramos, ito, puro na naman aarestuhin ng ICC. Pero hindi naman nangyayari. Hindi na ho nila ginagawa yun. Hindi na ho nila sinasabi yun. Bakit po? Ilang beses na silang nasampulan eh. Sabi ni Rosalyn Imson, mga ninakaw sa kaban ng bayan napupunta na kay Koopman. Di ba? Hindi na humaulit-ulit ng mga DDS, mga kababayan, yung sinasabi lang, si Mark Ramos, puro lang yan huhulihin na arestuhin ng ICC pero wala naman. Kasi nangyayari na ho. Ngayon, ito mga kababayan,
sumagot na pala yung kampo o yung legal team ni Bato de la Rosa. Putik na yan, kukuha ka lang ng lawyer, si Torion pa. Si Torion pa kukunin mong lawyer. Sabi dito, hinggil sa depensa ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, if proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process, and sovereign rights of the Republic of the Philippines. Sabihin nyo yan, di kawawa naman si dating Pangulong Duterte. Bakit gano'n kay Bato, ganyan? Tapos sa akin, walang ganyan. Hinayaan nyo lang ako. No? Bakit gano'n, ganyan? Si Bato ayaw niyong papuntahin dito. Hinihintay ko na nga yan. At least, mga DDS, pag umabot, dumating si Bato de la Rosa doon sa loob ng ICC, naku po, siguro, ang ngiti ni dating Pangulong Duterte, sobra abot ho ng tenga. Ayaw nyo ba yon mga DDS? Mga tanga kayo kung ayaw nyo yun. Bakit? Di ba gusto nyo sumaya si Tatay Digong? Oh, di ba gusto nyo na maging maligaya at merong 24 oras na titingin kay dating Pangulong Duterte? Di ba kung ano-ano yung mga nilalabas ng mga fake news na keso daw walang walang nagbabantay o walang mga nurse o whatever kay dating Pangulong Duterte? Eto, kapag ka dumating si Bato de la Rosa sa loob, panigurado, sasabihin nyo sa isip nyo, no, naku, malakas si Bato de la Rosa, kayang-kaya niyang alagaan si Tatay Digong. Oh, di ba? Tapos, ano pa, yung Julalay niya, pasunod naman din, no? Kailan daw, mga bossing? Sa next year daw. Unang buwan daw ho ng 2026, mga kababayan. Yan po ay ayon kay Antonio Trillanes. Ayaw nyo noon, magkakaroon na siya ng mga kasama. Magkakaroon na siya ng kakwentuhan araw-araw. Sabi ni Arturo Garcia, pag namundok yan, tutugisin yan ni Trillanes. Pag nagtago yan sa ilalim ng lupa, tutugisin naman ni Torre. Kayo ho, sa tingin ninyo, sige, ito, tatanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo ang magiging hakbang ng kampo o ni Bato de la Rosa kung sakali na ito po ay i-serve na po at hinahagilap na po siya para iabot yung warrant of arrest? Una, sabi ni Janelle Van der Herst, kung si Digong uwing abo na, si Bato uuwing may buhok na. Panigurado yan, baka lumher pa yan. Di ba? Janelle Van der Herst, ano sa tingin ninyo ang posibleng gawin ni Bato de la Rosa? Una, magtatago. Press 1 kung magtatago. Pangalawa, manglalaban si Bato de la Rosa. Pangatlo, susuko ng maayos. Ayan. Ano? Sabi ni Eddie Wow, magtatago sa Senado. Sabi ni Jose Rosal, magwig yan para hindi halata. Uy, nasaan na ba yung ano natin? Yung picture ni Bato de la Rosa nang nakawig. No? Una, press 1, kung sa tingin nyo magtatago si Bato de la Rosa. Press 2, kung sa tingin ninyo na si Bato de la Rosa ay manlalaban. Sabi ng iba, manlaban na lang. Sabi ni Chi, magbigti yan. Sabi ni RC Rim, manlalaban. Sana manlaban. At ang pangatlo, yung susuko ng maayos. Hindi ko nakikita sa karakter ho ni Bato de la Rosa, no? Hindi ko nakikita na susuko lang basta-basta ito eh. Tingin ko sa number ano yan eh, 1 or 2 eh. Oho. Number 1 or 2, no? Bato, kung iniisip mo yung number 2 na manlaban, wag. Bakit? Mahal ka ng pamilya mo. No? Kung sakali naman na maaresto ka, maikulong ka doon sa ICC, ha? Pwede ka naman nilang bisitahin doon. 'Di ba? At least mapupuntahan ka pa din ng kapamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay. Kapag ka nanlaban ka, syempre ilang kapulisan ang ilalatag diyan. Baka 2,000 kapulisan din ang ilatag sa iyo. Tapos ang buhay, malungkot yung mga kaanak mo, malungkot yung mga mahal mo sa buhay. Kaya, huwag niyong gagawin, no, na magtago. No, sabi ni Ma'am Princess Paris, ako kutob ko,
3, susuko siya ng maayos dahil mahal niya ang pamilya niya. Oo, depende ho yan. Kasi hanggang ngayon no, talagang pinagdidiinan nila na, sige, gawin nyo. Kung gusto nyo gawin ulit yung kamalian na ginawa nyo dati kay dating Pangulong Duterte, edi gawin nyo na arestuhin ako. Magwig na lang, sabi, oh. Anyway ho, mga boss chipamo, sir, malamang naka-off na ang cellphone ni Bato ngayon. Tawagan natin si Bato kung cannot be reached na. Anyway, yo, mga boss chipamo, sir, hanggang dito na lang muna. Magpapaalam muna ako sa inyo at meron akong kailangan gawin. No? Bukas na bukas, i-update ko kayo doon sa mga kaganapan sa politika pa din po. At syempre, magre-reaction pa din po tayo. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating